everyone sinned. Sabi po ng Romans 5, na andun rin po sa Romans chapter 3, all have sinned, na mababasa natin mamaya. To sin means to miss a mark on the way, or not to hit the mark. Meron pong pinagagawa ang Diyos kay Adam. Pwede mong kainin lahat ng nandito sa paligid na ito na bunga, pwera lang sa isang ito, which is the knowledge of good and evil. You can even eat in the tree of life. Amen? Pero don't touch this. Ang galing natin pag nakalagay, do not look. Ano kaya meron doon na kailangan na huwag titingnan? Curious tayo, may butas na gano'n, naktutok. Do not look. Yung butas na yung matagal na nandun. Nung wala nakalagay na do not look, hindi mo pinapansin. Napansin mo na meron, may batas dito magtitingin. Diba nangyari yung naging curious ka? Tingin ka. Do not cross. Huwag tumawid. Nung hindi ka naman natawid dati doon, nung wala yun, abang ngayon. Diba? Ganun pa tayo. Makikipagpatintero tayo. Dati wala yun. Amen? Dati hindi natin pinapansin mo. Po, marami yung bagay yan. Do not pick flowers. Dati hindi mo napapansin yung mga magagandang mga halaman at mga tanim dyan. Nung nakalagay, don't, keep off the grass. Marami rin yan. At marami pang bagay. Ang Diyos po ganun din. Inutusan sila. Anong sinabi nila ng Lord? Ang maging curious itong mga to. And, because hindi nila nagawa yung pinagagawa ng Panginoon, they missed the mark. Para po siyang dart. The dart kang ganyan, nung binato mo, imbis na yung cherry ang tinamaan mo, yung ulo ng kalaro mo, you missed the mark. Amen? Sister Cora, maraming ganyan, naglalaro kami dati sa bahay namin. Bagong pintura ho yung aming kilabitan. Abang galing niyo ho, lahat ho, tanggal ho yung pintura, lahat ng sa tabi mo. Kasi po hindi ka tinatamaan. At yun daw po yung sin. Hindi po natumbok ni Adam yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Now, we need to understand that the sin we're talking about is the sin of Adam. The first sin of Adam. Not his second one, or his third one, or his fourth one. When we talk about sin, yun po yung unang original sin na ginawa ni Adam. His first sin of disobedience in the Garden of Eden, which brought death upon all of his offspring. Yun po yun, hindi po yung sumunod na ginawa ni Adam, yun po unang-una. At tayo po ay included doon. Amen? So, sin is missing the true end and scope of our lives. What is the true end and scope of our lives? That is our God. You were created for His glory and honor. At si Adam and Eve po ginawa for God's glory and honor. Kaya po, ginawa si Adam and Eve into His image. Amen? Pero they miss it. Why? Because nakafocus sila doon sa sarili nila. At anong maidudulot sa kanila, ito pinagbabawal na ito. Hindi sa Diyos. So they don't give glory to God. So, the meaning na, if you miss the scope of our lives, yung focus ng buhay mo, pag hindi Diyos, nagkakasala. Lahat po yung kaya pala sabi ng Romans 3:23, ito po ang sabi. For all have sinned. Sa sinabi pong all, lahat po tayo makasalanan. Hindi ka tinawag na makasalanan kasi nagkakasala ka. Nagigets niyo po ako? Hindi ka tinawag na makasalanan kasi gumagawa ka ng kasalanan. Kaya nakakagawa ng kasalanan kasi makasalanan ka. Kasi in Adam ka. At ito po ay lahat ng pinapanganak sa mundong ito. Pagkaluwal pa lang ng batang yon, siya po ay in Adam. At siya po ay makasalanan. Amen? All fall short of God's glorious standard. The passing grade of God. Kaya lahat po nasuot nating t-shirt, failed. Pag sabi pong all, kasama po si Pastor Ricky doon. Amen? When I was in Adam. Take note, we talk about in Adam. Marami po sa atin dito, nasa passing grade na po. Not because you pass on your own. Nuunahan ko po yung preaching ko. Take note, we talk about the position of in Adam. When you are in Adam, you are not in Christ, you are failed. Failure ka. All have sinned and all fall short of God's passing grade.
or glorious standard. Amen? So, you and I are sinners. You and I are sinners. And as a sinner, there are 4 things na makita natin dito. We are sinners because we commit acts of sin. Tama po yun. Amen? Sinners ka, kaya nga ikaw nakagawa ng kasalanan. Number 2, we are sinners by nature. Sabi natin, nature. Nature. May isa pong kwento. Siguro na ikwento ko na sa inyo ito in the past. Ito pong si Scorpion at si Pong Pagong. Si Pong Pagong po, alam na natin ang Pagong. Amphibious siya. Pwede sa lupa, pwede sa tubig. Eh si Scorpion po, nababagot na siya dun sa island na to. Sabi niya, paring Pong, pwede bang, gusto ko naman pumunta doon sa Boracay side. Pwede bang tumawid tayo nitong dagat na ito? Sabi ni Pong, ano ka hilo? Eh kilala kita, bigla ka na lang nag-i-sting. Sabi niya, hindi ko gagawin yon. Maging reasonable ka. Sabi ni paring Scorpion, maging reasonable ka, Pong. Pero mo, sasakay ako sa likod mo. Tatawid tayo doon. Hindi ako marunong lumangoy, kaya nga gusto ko sumakay sa'yo. Ikaw magaling ka, swimmer ka. Sabi niya, kung tutuklawin kita, ano mangyayari? Mamamatay ka. Pag namatay ka, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka na makakakawag. Ano susunod? Di medyo titigil ka na, manghihina ka. Di unti-unti ka nang lulubog. Ano mangyayari sa akin? Hindi naman ako marunong lumangoy. Mag-isip-isip ka nga, paring Pong. Sabi ni Pong, oo nga, no? Meron kang point doon. So, mapadali pong istorya. Sige na, sakay ka na. Asilat po ang lumangoy. Asilat mo lang doon sa kalagitnaan. Biglang may naramdaman si paring Pong na, sabi, bakit mo ginawa yun? Paring Scorp. Sabi ni paring Scorp, alam mo, nasa nature ko yun eh. Mang sting. And they died happily ever after. Nasa nature po ng Scorpio na mantusok ng kanyang buntot. At yun po ang parte ng buntot. Ganun din po, we are sinner by nature. Kaya we don't need ng lisensya para magkasala. Kasi ikaw ay yun na ang katayuan mo. Amen? Sin doesn't make us sinners. Ang ganda po niya, no? Sin doesn't make us sinners. But we sin because we have that nature. Lahat tayo. So hindi ka nagkasala ka kasi gumawa ka kasalanan. Hindi po. By nature, per se, makasalanan tayo. Tingnan natin. Why? Because we are in the state of sin. Katayuan po natin yon. God has declared the entire human family under sin. All have sinned. Why? Because number 4, finally, you and I are also sinners by imputation. Meaning imputation, Adam acted for the human race because he was the head of it. Because yung head ay nagkaroon ng pagkakasala at tayo po yung mga offsprings, galing tayo kay Adam at lahat po tayo ay apektado. Amen? The decision ng tatay kong at nanay ko magpakasal, ako po ang naging bunga. Kung hindi po sila nagdesisyon, wala po kaming ni Sister Lina at ni Brother Ipe at mga iba pa. At yun saan kami galing? Sa kanilang desisyon. Amen? Nakuha niyo po ako? Amen. Yun din po, yung decision ni Adam, sa atin po yun. Amen? So yun po, it is by imputation. Yung ginawa ng head, dumiretso sa atin. Romans 6:23. Let's read Romans 6:23. For the wages of sin is what? Death. So by nature, when you are in Adam, you are sinner. Amen? And the wages of sin is death. Kaya lahat po tayo ay death, penalized tayo may penalty tayo ng death. Amen? So, let's talk about the next position. Since you are sinner, you are dead in Adam. When you are in Adam, you are dead. You are zombie. You are a dead man walking. Amen? Napanood kayong zombie? Kala niyo po yung lang yung ganon? Ito po? Ito po ay katayuan lahat ng pinapanganak sa mundo. Kung ikaw ay nakay Adam. Let's read again 1 Corinthians 15:21 and 22. For since death came through a man, inalis ko muna yung next part na maganda good news. Tingnan natin dito. For as in Adam, all die. If you are in Adam, and you are not yet in Christ, you're dead. Amen? Patay.
Romans 15, 12 through 16, tingnan din natin to. When Adam sinned, sin entered the entire human race. Are you part of the human race? Amen. Or animal kingdom? Di ba? Human race tayo. Adam's sin brought what? Death. So death spread to everyone. For everyone, sin. We talk about the natural sin, the original sin. Lahat po tayo. Death all died anyway, even though they did not disobey an explicit command of God, as Adam did. Meron mo kasi kasunod doon, mamaya babasahin natin. Verse 15, for this one man, and his name is Adam, brought death to many through his sin. Sino yung many? Kasama po tayo. So in Adam, you're not just a sinner, you are dead. Patay po tayo. Although, Pastor Rick, umihinga naman ako. Pag lahat po ng wala in Christ, na kay Adam, patay po yun. Kaya nga po, kailangan po ng born again. Panganak na muli. So nakikita niyo po, hindi po religion yung born again. Si Christ po ang nagsabi nun. Na mamaya makita natin na in Christ, there is another position. Ayokong unahan. Pangatlo na ho ba ako? Pangatlo. Condemned in Adam. Ang suot mong t-shirt, guilty. May P sa likod. Kasi kung malapit ng sistensyahan. Romans 5:18 and 19. Yung sumunod na verse. Tingnan ho natin. Yes, Adam's one sin brought what? Condemnation upon everyone. All have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is condemnation, death. So we are condemned because one person disobeyed God. Many people became sinners. But because one other person obeyed God, many people will be made right in God's sight. Let's talk this later. But we'll talk about Adam. Ang resulta po ng katayuan mo na ikaw ay sinner, you are dead, and now you are condemned. Condemned to go to hell. And this is another situation. You are an old nature in Adam. An old man in Adam. Let's see. Verse, Romans 6:6 from the Net Translation. We know that our old man, let's say old man, was crucified with him so that the body of sin would no longer dominate us. So that we would no longer be slave to sin. When we talk about becoming old man, you are a slave in Adam. You are not just condemned, slave ka pa ng kasalanan. The following verses gives us the character of old man. Ephesians 4:22. Sabi po dito ni St. Paul, throw off your old evil nature or your old man, your former way of life, which is rotten through and through, and this old self is full of lust and panloloko. Amen? Wala akong nagtuturo sa ating manloko, tama? Magnasa. Pero po bang pagnanasa 101 sa eskwela? O panloloko 102? Wala pong ganun. Yung bata po, pag nanaisin niya na yung laro, kalaro niya. Isang taon pa lang. Isang taon. Mga 2-3 pa lang. Kita niyo ba kanina doon sa unahan? Gano'n na, may tinuruan ba natin, anak, ganito ang sigaw pag may kukuha ng gamit. Wala ko. Nag-sample po silang dalawa. Hindi nila alam yun. Nakita niyo ba yung kanina? Yung habang nakasal na si Marica dito, gano'n, di ba ba? Diba, bata mo yun. Hindi natin tinuruan yan. Hindi yung tinuruan ni Sister Evelyn yan. Wala akong gano'n. Amen. Biro lang, Sister Evelyn. Nakita mo natin, ay, gano'n lang ho talaga. Yun po ang old nature. Nakalabas po yan. Yung bata nga lang, malit, tutog na yun. Ay, ganun pala, pag umiyak ka, gatas. O, gagawin niya na yung susunod. At kukontrolin ka na. Amen. So, deception,